Nag-antay po ako ng ilang araw at ito po yung resulta. At na-approve po ako dito sa aking payment settings. Your submission has been approved. Will take effect on 4/28/2025. At dahil dyan, pwede ko na po pa-withdraw ang aking mga earned commission dito sa pagiging Shopee Affiliate Program. At dahil na-approve na ang aking payment setting dito sa Shopee Affiliate Program, tuturo ko naman sa inyo ngayon kung paano ako nag-filled up ng tama. So, manood po kayo hanggang dulo para malaman nyo kung paano. Ngayon, nandito po tayo sa ating Shopee application. Nandito po tayo sa ating home. Tapos, click lang po natin yung ating Me. Pagka-tap nyo po ng Me, scroll lang po kayo pababa. At pagkababa nyo, makikita nyo po ang affiliate program. Tap nyo lang po yan. At pagkapasok nyo po ng affiliate program, makikita nyo po dito yung ilan na po yung click, yung orders, tapos yung commission. Dito po, makikita nyo po yung recommendation. Dito naman sa baba, meron po kayo makikitang offer, conversions, income, at account. So, ito po yung offer. Dito po sa conversions, makikita nyo po yung mga pending, yung mga complete orders ng mga shoppers. Dito naman sa income, makikita yung bill for commission complete. Next is tap nyo po yung account. Tapos dito po sa account, meron po kayong makikitang toll setting. Tap nyo lang po yan. Pagka-tap nyo po ng toll settings, hanapin lang po dito ang payment. Tapos pindutin nyo po yung payment na yan. Ito po yung una kong pag-filled up. Na-reject dahil mali po yung nilagay kong mga requirements. Reject reason. Beneficiary and bank info. Please submit a CBank account as your primary bank account. Oh my goodness. Ngayon mag-edit po tayo. Siyempre, make sure po ninyo na meron na po kayong account ng CBank. Ito po yung aking CBank account. So, ito po yung may nakalagay na edit. Ayan, payment settings. Number 1, beneficiary info. Account type, local individual. Age, siyempre, adult ako. Payment currency, Philippine peso, beneficiary phone name, at beneficiary phone number. Yan, required po na maglagay po kayo lahat din ng information nyo. Number 2, bank info. Sabi dito, primary bank account. For most efficient and secure transactions, set your CBank account as your primary bank to ensure smoother processing and minimize any potential delays. Now, tap na po natin yung bank name. Dito naman may search bar, tapos i-search nyo lang po yung CBank. At ito na nga siya, si CBank Philippines Incorporated. Tap nyo lang po yan. Next is bank branch name. So, ilalagay po natin ito yung branch name niya. Bale, mag-search po tayo doon sa Google Chrome. Ito po sa Google, ang search nyo po ay ang CBank Philippines branch name. Ito po yung napili kong branch name. Ito pong Santa Cruz Branch, Burgos Street, Barangay 4, Santa Cruz, Laguna. Copy lang at i-paste dito sa bank branch name. Next is bank address. Search mo ulit sa Google, tapos i-copy mo lang ulit yan. Ayan, search mo, tapos dito, malalabas dyan. Pwede mo na siyang i-copy, tapos i-paste dito. Next is bank account name. Enter ko lang po yung aking bank account name na nakapangalan doon sa CBank account. Reminder lang po, dapat yung inyong CBank account is naka-verify. Next is bank account number. Pumunta sa CBank application, mag-login at i-copy ang inyong bank account number. Nandito sa ibaba ng iyong CBank account name, ang inyong CBank account number. Copy mo lang yan at i-paste dito. Dito naman sa proof of bank account ownership, magpapasa kayo ng dokumento. Now, ang gagawin is pumunta ulit sa CBank application at screenshot lang ang account details katulad nito. Ito yung ipipaste natin dito. Next is secondary bank account. Daming requirements, no? Pero don't worry dahil yung details sa primary bank account ay parehas lang ang details na ilalagay mo sa secondary bank account. Yes, tama ang narinig mo. Pati ang documents na proof of bank account ownership ay parehas lang din po. Last but not the least, the tax info. Dito kung BIR registered kayo, lagay nyo po yung yes. But in my case, since meron na po akong CBank account, no yung pinindot ko. Beneficiary permanent address, nilagay ko po yung aking current address kung saan po ako nakatira ngayon. Kailangan po natin magpasa ng primary valid ID. Yung printed national ID lang po yung pinasa ko dito kasi wala pa akong physical IDs. Then, click po natin
natin yung submit. Pagka-submit po natin, ito po yung lalabas. Submitted successfully. Your submission is under review. Ayan, nag-antay po ako ng ilang araw at ito po yung resulta. At na-approve po ako dito sa aking payment settings. Your submission has been approved. Will take effect on 4/28/2025. At dahil dyan, pwede ko na po pa-withdraw ang aking mga earned commission dito sa pagiging Shopee Affiliate Program. Thanks for watching. Bye-bye. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell. Thank you. Bye-bye.